pinagkatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Davao, Mindanao, Pilipinas, ug tibuok kalibutan. Kuyog ang mga patrol ng Pilipino among ihatod ang mga balita. Mas daghang Pilipino ang maglisod karon base sa ulahing survey sa SWS. Kasagarang reklamo ang kamahal sa mga palaliton. Ni ana ang ubang headlines. Mga PUG driver sa Davao City, mga ayog dugang 2 pesos nga osbaw sa plitihan. Pagpanamag og sapatos ni Juan Manuel Marquez kang Manny Pacquiao, tikas ba o taktika? Dinakpang NPA, gaapil sa pagpanulong sa Panabo City Police Station, gisintensya na sa korte sa pagkabilanggo. Basketball tournament sa Tagum City, 1 million pesos ang premyo. Mga kaning PBA players nanula. Og 108 feet nga holiday tree sa Tagum City, kanos akaha pasigahon. Gikan sa ABS-CBN Davao News Center. Kini ang TV Patrol Southern Mindanao. Maayong hapon kapamilya. Nangante ang mga progresibong grupo sa kababayenhan nga kadamay og sama kana. Kada Lunes, muhimo sila og protesta at tubangan sa Davao City Hall sama sa ilang gihimo kagahapon. Ilang ginapangayo ang proteksyon para sa mga inahan kontra sa demolisyon, sama sa agdaw og tabangan ang mga apektado, labi na sa mga alang nila. Ginailugan og yuta sa mga kwartahan og impluwensyado. Sumala ni Mayor Inday Sara Duterte ang ngayang sundon ang prosesong legal o gipasalig sa mayor nga dili pasagdan sama sa paghatag niya og abogado sa mga apektadong residente. Ito yung champion of the urban poor, labi na sa kababayenhan. Atong giano kayo sa kababay atong mayor, so atong gihanyo siya. Ang karong mga sigurong panahon na iyan ang mahatagan og kanang pagtagad ni, no? Pag naay demolition or naay order of demolition, ang usual ana is misulod ang city housing for those na qualified for relocation. Good news! Og siguradong malipayon kaayo ang mga empleyado sa gobyerno sa Davao City. Kay gianunsyo ni Mayor Inday Sara Duterte nga doble ang madawat nga Christmas bonus sa tanang mga empleyado sa gobyerno sa Davao. Kumpara sa milabayng tuig, 15,000 pesos. Para sa mga plantilla employee nga 7,000 pesos kaniadto ug 10,000 sa mga job orders, consultants ug contractuals kaysa 5,000 kaniadto. Gikalipay kaayo sa mga empleyado ang maayong balita. 3,057 ka mga plantilla employees ug 13,132 ka mga job orders, consultants o contractual employees ang makadawat sa bonus. Consultant naman na siya. Job order consultant 10,000 and plantilla 15,000. Lipay na sa pansamong pamilya sa Pasko. Magpasalamat kay Mayor kung yatag yun ng 15. Salamat po gyapon sa mga empleyado, sa pamilya na mo na siya. Ang ngayang naay rematch sa Pacquiao Marquez fight kini ang baruganan sa usa ka sports analyst aron mapamatud-an kinsa gayud nila Pacquiao ug Marquez ang kuyaw sa boxing. I-replay man ang coverage sa Manny Pacquiao Juan Manuel Marquez fight. Si Pacquiao gyud ang midaog. Ang fight statistics nagpakita sab nga lamang sa padaghanay og kinumo nga miigo si Pacquiao nga gikan sa 578 ka sumbag. 176 ang miigo kontra sa 435 ni Marquez nga 138 lang ang miigo. Agresibo si Pacquiao nga wala nahitabo ang gilauman sa kadaghanan nga muluka pa si Marquez. Busa, sumala sa sports writer ug analyst nga si Charles Maxi, daghan ang wala ganahi sa away. Na-disappoint po ko sama sa mga kadaghanan na Pilipino. Of course, bias ang akong judgment diri. Para sa ko si Manny Pacquiao ni Daog.
But kung imong tanawon jud ang away, dili gyud sa convincing win. Pero para sa sports writer nga si John Develos, si Marquez ang nagdala sa dula. Busa para niya ang ayang gideklarang tabla ang dula kay wala padag-a si Marquez. I would rather go for a Marquez victory. I will give that one to Juan Manuel Marquez. Or possibly, I would also give it a draw with Manny Pacquiao. Ug kay ginakasana ang Pacquiao-Marquez 4 karong Mayo, hagit ni Develos kang Pacquiao. Tumbahon si Marquez para wala na'y duda. Pacquiao Marquez 4 rather than a Mayweather Pacquiao. Maybe for next year. Kung tinuod nga ingana ang nahitabo ka Manny Pacquiao karon murag on the way down na siya, dapat mag-retire na siya. Dili man pud ka makasultigod na Marquez clearly won the fight. Para ni Mayor Inday Sara Duterte, ang ngayang respetuhon ang kadaugan ni Pacquiao. Dungan ang pagpaabot sa pagdaig sa kadaugan sa kongresista. Everybody is happy. Sa ngalan na Filipino ang kuan ni Daog, sigurado ko tanan ta diri sa Pilipinas nalipay sa kagawasan sa desisyon. Mga magikero nagpasikatay sa Magic atol sa elimination round sa The Elusive Search for Magikerong Pilipino. Nagapatrol, Rodrey Salas. Trick ni J.R. Lapuz ang baston nga gigunitan na himong gisumpay-sumpay nga tela. Nagpabilib sab kini sa iyang abilidad sa baraha. Si RG Bagwasan nga taga Panabo City, ping-pong ball nga gihimong baston. Ang baston nahimo sab nga payong. Ang bagitong si Jester Hostalero nga taga Davao City, gitambagan sa judges sa angayang buhaton. Nagpaulan sabog klase-klaseng payong ang taga Cagayan de Oro City nga si Ruben Lardizabal. Ang mga baston nahimong payong ni Roldan Cadirao nga taga Tagum ug ang kalapati nahimong rabbit. Ang mga telang silk gihimong pato ni Cyrus Cabrera sa Davao City. Ang dayo nga taga Iloilo City nga si Godwin Gonzales mihimong payong sa mga baraha ug ang mga rosas gihimong baston. Rodrey Salas, Patrol ng Pilipino. Nagpakitag talento ang kababaihan ug mga inahan sa Barangay Kalinan, Poblasyon, Davao City. Dungan sa ikaupat nga tuig nga sa ilang Barangay Council for Women. Gikan sa pagpili sa mutya ng Barangay Council for Women. Flower arrangement contest, modern man o tribal dance. Nakadawat sab ang BCW og 20 kasako nga bugas gikan sa City Mayor's Office nga ipanghatag ngadto sa mga miyembro. Enhance ang talent sa mga kababaihan. Ato gi-empower sila nga mo salmot sa amo activity nga ang atong mga kabataan atong mapabalik sa gobyerno. Sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Mga mag-uuma sa Barangay Sibulan, Davao City, naanay tramline. Uga, saksihan ang giant holiday tree sa Tagum City. Kano sa kaha pasigaon? Bahina hatod kaninyo sa Biogesic for Kids. Diretso sa lagnat, diretso galing. Iba ng lagnat ngayon. Di mo na alam kung anong lagnat ang tatama sa kanya. Para safe, mag-Biogesic for Kids. May micronized technology, kaya diretso sa lagnat, diretso galing. Biogesic for Kids. Ang kabutihang dala ng Vetrasin. Kalusugan, iwas sakit ang mga alaga ko. Kaunlaran, protektado ang aking negosyo. Kasaganaan, 30 taon na akong tiwala dito. Sa Vetrasin, buong kumpiyansa ko. Lagi kaming may panlaban. Kredibilidad,
Hindi ako napapaya dahil eksperto ang nirekomenda ko. Para sa iba't ibang larangan ng paghahayupan, ang Vetracin ay kabalikat di lamang sa kabuhayan. Kabalikat na rin natin sa buhay. Vetracin, the trusted antibiotic vitamin supplement. Kung sa trabahong pangbalay mo diskarte ka, ilabi na sa kahimsog sa imong pamilya. Ang dugang nimo nga diskarte, bag-ong Parex Multivitamins Plus Minerals kada adlaw na ay saktong vitamins ug minerals pangpalig-on sa resistensya sa presyo nga kaya. Parex Multivitamins Plus Minerals, resistensyang pampamilya. Gamot mo, may ka-Parex. Paano nga ba yung timpla mo? Nescafe Classic muna. Tamang-tapang lang, no? Medyo sweet. Creamy. Eto, may cinnamon pa. Para mas masarap ang I love you. Ma? Kuha mo, ha? Gawin mong timpla niya dahil love mo siya. Nescafe Classic. Mopetisyon na ang Southeastern Mindanao Diversified Drivers Operators Cooperative kung SEMDOC ug usbaw sa plitihan kay kini ang tubag sa nagkamahal nga presyo sa produktong petrolyo. Kung maaprubahan ang petisyon, 10 pesos na ang regular nga pamasahe sa mga PUJ sa Davao Region. Nagpetisyon na ang unom ka mga transport organization sa Metro Manila og 2 pesos nga usbaw sa pamasahe. Kinisabang sundon sa grupong SEMDOC sa Davao Region nga ilang ipatuman. Sumala sa grupo, karong simanaha, magmeeting ang miyembro sa SEMDOC aron hisgutan ang adlaw sa pagpasa sa petisyon sa LTFRB. Sa pagkakaron, miabot na sa 47.30 pesos ang litro sa krudo og 55.25 sa gasolina. Busa, gikan sa 500 nga ginansya sa pamasada ni Saturnino Antalan sa miaging bulan. Kapin 200 na lang ang iyang marimit sa asawa sa tibok adlaw nga kayod. Di man po nato maingon nga pabilin po ta nga dili pa mangayat ta og increase kay klaro na magyong sigig mahal ang atong krudo ug atong gasolina. Kailangan yun na usbawan. Nagtaas gud pirmi. Wala suportahi sa transmission piston ang petisyon. Gibarugan sa grupo nga wadon ng IVAT ug ang para nila overpricing sa lana. Apil ang Network of Transport Organization dili sa pagpatuman sa fare hike. Sanglit mulusan sila og transport strike inig moabot na sa 56 ang litro sa krudo. Kung aduna may buhaton namo sa pagpausbaw sa plitihan, aduna nay coordination o pagsinabtanay sa among kaubanan sa libor. Ubsan na lang kon, krudo siguro. Kay murag nagisiguro manakay mga pasahero ani. Kung paboran ang petisyon sa ubang transport group, musaka na unya sa 10 pesos ang regular nga pamasahe. Gisentensyahan sa korte og 19 ka tuig nga pagkapriso si Eliseo Mariano, ang rebelling NPA nga nasamdan ato sa ilang pagpanulong sa Panabo City Police Station niadtong Marso 19, 2011 nga gikamatay ni POT Narciso Pakiwag og pagkasamad sa upat ka mga pulis. Tulo ka mga kasong murder, attempted murder, murder ug frustrated murder ang giatubang ni Eliseo. Pero niadtong Hunyo 7, misulod kini sa plea bargaining kon miangkon kini nga guilty bugti sa pagpaubos sa iyang kaso. Tugtan kini sa korte ug giubsa na lang ang mga kaso ngadto sa attempted murder, attempted homicide o frustrated homicide ang iyang kaso. Gitakdang ibalhin si Mariano gikan sa Davao City Jail ngadto sa Davao Prison and Penal Farm. A widow and nobody can take care of his children, so he wanted them to have a better life than he has. So that's why he had a change of heart. Nakadaginot na sa gasto ang mga mag-uuma sa Barangay Sibulan, Turil District, Davao City. Pinaagi sa tram line nga proyekto sa Department of Agriculture ug gigasduhan og 1.5 million pesos. Kini na karon ang ginagamit sa mga mag-uuma pagbiyahe sa ilang mga produkto labi na sa gulay gikan sa sitio Mitondo padulong sa sitio Mamaon. Matag kilo piso lang ang bayad. Mas ubos ang gasto kaysa magpakarga sa kabayo nga mas mahal ang singil. Ang Sinabadan Tribal Association maoy mudumala sa tramline.
Kining bahina hatod kaninyo sa Bygone Scented Coil. Ang imong gipangita nga kahumot og proteksyong naaprubahan na. Naa sa Bygone Katol with Floral Scent. Isog batok sa lamok dengue. Ug adunay kahumot na siguradong magustuhan mo. Bygone Katol with Floral Scent. Ang aga-aga ang bitter. Gawin natin yang sweeter. Good morning sa inyo, sweet and mild ang kasama ko. Tamis na iyong atin, umaga ay walang pait. Good morning sa inyo. New Nescafe 3-in-1 Sweet and Mild. Mauuwi mo na ang pinakamasaganang pang Noche Buena. Noche Pa Buenas Year 4. Tumutok lang sa ABS-CBN. Mag-abang ng logo sightings tulad nito. Tandaan kung saang programa ito nakita at ang sponsor. Sa isang papel, isulat ang sagot with your contact details. Ilakip sa legal-sized white envelope kasama ang proofs of purchase ng Bygone. Siguradong mabubusog ang buong pamilya sa pa-premium refrigerator loaded with groceries. Sali na! Up-to-date news and information from the trusted news organization, Local TV Patrol, proudly supported by Enervon Prime, with mind and body boosters to help you keep doing the things you love. Passion never ends. Kining bahina hatod kaninyo sa BDO. We find ways. Daghan na og pamaagi aron i-report ang mga kaso sa pagpangabuso sa kabatanunan. Mutawag sa toll-free number 163 o kaha mag-log-on sa www.bantaybata163.com. Mag-email sa bb163report@abscbn.com o sa bantaybata163@abscbn.com. Mamahimo sab kamo mag-text, i-type ang BB163 space, kama, ang inyong report, kama, pangalan, kama, address ug isend sa 2366. Ang oras nagdagan tungod sa atong pagpasagad sa gunsong katalagman kanatong nagbahad. Sa mas dagko pang panghitabo, mga angol kita, kung magpabiling wala magpakabana. Unsapay atong gihulat, gamay o dako, buhaton ka na ang mahimo. Hangtod may oras pa, kay kung dili, basing ulahin na. Ang pagbantay sa kinaiyahan, katungdanan natong tanan. Mas daghang Pilipino ang nagsulti nga mas naglisod sila karon base sa resulta sa bagong SWS survey. Sagad ginareklamo sa mga Pinoy ang grabing kamahal sa presyo sa mga palaliton karon. Live, Nagapatrol, Bina Araneta. Bina? Tama ka diha, Paul. Giangalan karon sa mga Pilipino ang pagmahal sa presyo sa mga palaliton. 11 katuig nang nagpuyo dinhi sa Diversion Road, Davao City. Ang 48 anyos nga si Enrica sinasap. Sulod sa gamay nilang balay, nakigipon ang iyang 3 ka mga anak ug 5 ka apo. Mga higay lang og basura ang trabaho sa iyang 2 ka mga anak ug mag-uumasabang iyang bana. Sumala ni Enrica ang 1 ka kilong bugas nga iyahang lungagon mao'y kaunon sa 8 ka miyembro sa iyahang pamilya sa pamahaw, sa paniudto ug sa panihapon. Ang problemahon na lang niya unsaon pagdiskarte aron na naa sila'y masudan. May gani kay naa siya'y gulayan sa ilahang tugkaran nga mao'y iyang iluto aron naa sila'y masudan. Ang padayon nga pagsaka sa presyo sa mga panaliton. Mo'y ginareklamo ni Enrica kay ang makitang kwarta sa pamilya, igor asab ipalitog pagkaon para sa tibok adlaw. Sa kalisod sa ilang pamilya, wala na mapakonsulta sa doktor ang iyahang apo. Naglisod oy, lahi na gid atong nangaging tuig. Lubintaha pa to. Halon po kayong palaliton. Sa survey sa SWS, 5 sa 10 ka Pilipino o 52% sa mga respondents sa survey ang miingong mas naglisod sila karon. Apan, para sa Department of Social Welfare and Development, dako og katabang ang ilang mga programa. Sama sa 4Ps, Kalahi Seeds ug Siyak, din ang mga kabos ang ginatabangan. We are really doing our best to implement the program and to serve our
beneficiaries, particular not only for Pantawid Pamilya, but all the programs and services of the DSWD. Surveys are done and they are meant to challenge us. Alang sa ekonomistang si Attorney Arnold Abiharon, dako ang improvement sa dagan sa ekonomiya sa nasud kumpara sa miaging tuig. Pero aminado kining wala kini nakaabot sa mga kabus. It has been increasing. The trend has been increasing something like 6%. The question is, did the growth, the fruits of economic growth, trickle down to the poorest members of our society? Para ni Attorney Abiharon, kinahanglan nga 25,000 pesos ang kitaon kada bulan sa pamilya aron maangkon ang maayong pamuyo. If we have to estimate, siguro 15,000 is roughly 10,000 na lang yan halos ngayon in real terms. No? I mean, if they have to live decently, siguro would need more than that. Sa pinaka-latest nga update sa National Statistics Office, kapin 88 million ang populasyon sa Pilipinas karon. Wala kani ang 2007 lang kini Paul kay wala pa na update ang ihap sa populasyon sa miaging mga tuig. Buot pasabot ani Paul, syempre usapad kini sa mga factors nga naka-contribute sa pagkalisod sa mga Pilipino karon, ilabi na kay pagdaghag anak, syempre daghan sab ang pakaunon. Busa tambag karon sa Commission on Population nga hatagan og maayong saktong birth spacing ang pag-anak og 3 to 5 years daw kinipol aron dili maglisod ang mga ginikanan og aron mahatagan og maayong kaugmao ng ilahang mga anak. Og syempre tambag sa nila sa mga Pilipino nga tabangan sab ang ilahang kaugalingon aron mahatagan og maayong kaugmao ang ilahang pamilya. Paul. Salamat, Vina Araneta. Human sa duha ka adlaw nga kontrobersyal nga kadaugan ni Manny Pacquiao batok kang Juan Manuel Marquez niadtong Domingo sa MGM Las Vegas, Nevada. Gipakita sa mga patroller ang estilo sa boxing ni Marquez batok kang Pacquiao. Sa picture nga gipost ni Dongrads General sa Facebook, miani og daghang pagsaway ang pagpanamak ni Juan Manuel Marquez sa sapatos ni Manny Pacquiao. Kaupat sa 12 ka round gitamaka ni Marquez si Pacquiao. Unang pagpanamak ni Marquez sa sapatos ni Pacquiao sa round 6, giusban usab kini sa round 7, round 8 ug kaduha sab gitamakan sa round 12. Para kang ABAP Davao Chapter President Konsehal Edgar Ibuyan, daghang taktika sa boxing ug ang pagpanamak og sapatos ni Marquez usa lamang sa iyang mga taktika sa away. Dako kay epekto no kadi man gyud sa makalihok no ang imong positive na wala na pod no ang imong depensa na wala na pod kung tamakan. Para sa boxing expert nga si Vic Adriano, dili malikayan nga matamakan ni Marquez ang tiil ni Pacquiao. Left-handed si Manny, right-handed si Marquez. Pwede matamakan. Dool kayo na ilang tilo tanawa ana. Alang kang Raul Tirado, 1992 RP champion sa junior flyweight, dili tinuyuan ni Marquez ang pagpanamak sa sapatos ni Pacquiao. Kalawiti o left-handed, dool lang gid kayo. So dili gini mo na malikayan, dili gini mo maingon nga mata sa nga gitamakan nimo kasi sinumbagay man gud na. Si Marquez naman dagan takbo-takbo, di ba? So dapat si Manny ang mutamak sa tiil ni Marquez aron di kadagan si Marquez. Para kang Ibuyan, kung intensyon gyud sa mga boxer nga manamak sa tiil sa kontra, maapektuhan gyud ang depensa og footsteps sa iyang kalaban. $1 million pesos. Oyo Basketball Cup sa Tagum City gibuksa na og ABS-CBN team kapamilya nakik-exhibition game sa taga Mabini, Conval Province. Nagapatrol Elric Ayop. Onom ka mga team gikan sa nagkalain-laing lugar sa nasod ang may-apil sa 1 million peso Oyo Basketball Cup. Gagibuksan na itong Domingo sa Pedro San Jose Gym sa University of Mindanao, Tagum City. Sa unang game, gipildi sa Pacman Warriors of Sarangani ang team ni Governor Arthur Uy. Nag-convol ATU sa score nga 62-57. Wala magsilbi ang abilidad sa duha ka mga kanhi-PBA stars. Nga sila Bonel Balingit ug Donbel Bilano. Ang kita sa Oyo Basketball Cup idugang sa pundo sa paghimo og mga armchairs sa eskwelahan. Ang papremyo worth 1 million pesos will go for the Care for School Chairs program sa Tuang City Government of Tagum. Gibi
Bibisita sa ABS-CBN team kapamilya ang Barangay Kwambug sa Mabini, Compostela Valley Province nga nagsaulog sa ilang 75th araw ng barangay. Gihimo ang sa exhibition game sa basketball kontra Barangay Kwambug. Midaog ang team kapamilya sa score nga 67-59. Isip punong barangay, dako kaya mong pagpasalamat labi na gyud ang akong mga kauban nga mga opisyalis sa barangay. Sa tunga-tunga sa dula, nalingaw ang mga residente sa pabudots contest ni MORTJ Inday Tanini. El Regayo, Patrol ng Pilipino. Gipanguhaan ng mga picture sa mga patroller ang ilang kampanya kontra climate change pinagi sa pagpanunumog seedlings. Si Ryan Hilayo Sulyaga mikuha og picture sa mga sakop sa Youth Texters Clan of Digo City nga nananum og similya sa kahoy sa Dulangan Watershed sa Digo City niadtong adlong Sabado. Gipost usab ni Miray Madraso ang picture sa mga estudyante sa Philippine Women's College of Davao nga nananum og mangrove sa Punta Dumalag, Davao City niadtong Oktubre 29, 2011. Gipakita usab sa taga Crossroads, Davao ang ilang pagpananom og mga seedlings sa Barangay Eden Toril, Davao City. Apil sa mga nananom ang mga sakop sa Team Motor Tech. Keep on doing the things you love. Drink Enervon Prime. There is just no retiring when your passion is never ending. Drink Enervon Prime with higher levels of mind and body nutrients to fuel you physically and mentally. So you can keep on doing the things you love. Passion never ends. Enervon Prime. Para di production number ang paglalaba, mag-new Surf 5-in-1 na. May 5-in-1 na galing para sa labatang malinis at mabango. 5 pesos lang. Ganda happy sleep ko, no? 5-in-1? New Surf 5-in-1. Brilliant game that was. Galing ng last Kain na na! Eating with your bare hands? So primitive. It's Pinoy style. Tikman mo to. Iwi. What's iwi? Oy, panalo to, ha? Oh, ano tinitingin-tingin nyo dyan? Chibog na! Silver Swan Soy Sauce. Huli ang kalidad na panalo sa taste mo at anumang lutuin. Silver Swan Soy Sauce, ang original na champion sa panlasang Pinoy. At half Pinoy. Mauuwi mo na ang pinakamasaganang pang Noche Buena. Noche Pa Buenas Year 4. Tumutok lang sa ABS-CBN. Magabang ng logo sightings tulad nito. Tandaan kung saang programa ito nakita at ang sponsor. Sa isang papel, isulat ang sagot with your contact details, kalaki pang alinmang proofs of purchase. Siguradong mabubusog ang buong pamilya sa pa-premium refrigerator loaded with groceries. Sali na! Dinapuan ng nakamamatay na sakit sa atay ang kanyang anak. Sa kanyang determinasyon at sa pagmamalasakit ng mga taong karamihan